verse 1 hanggang verse 4. Okay, babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na yung paningin. Verse 1 hanggang verse 4. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation. I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot with him. And Abram was 75 years old when he departed out of Haran. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kagalakan. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na ginagamit niyo po ang bawat sitwasyon upang maibigay po namin ang kapurihan sa inyo. Dalangin po namin, Ama, na ngayong oras na ito ay higit sa lahat ay magamit po upang maparangalan ang iyong dakilang pangalan, upang iyong banal na salita ay may pangaral. Ito po ay aming mapakinggan at magdulot po ito ng pagbabago. Ito po ay magkaroon ng ugat, tumubo, lumago, and eventually, Lord, magkaroon po ng bunga sa amin po mga buhay. Maraming salamat po, Ama. Binabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. Why God's leading should be our priority in times of planning. Why God's leading should be our priority in times of planning. Marami sa atin ay masasabi natin may mga plano sa buhay. Tama, ang iba sa inyo ay nagpaplano para sa kinabukasan, sa paano paraan man yan, tayo po ay nagbe-business, tayo po ay nag-aaral mabuti, pinagbubuti natin yung ating mga personal character per se, sa ganon, at least kahit pa paano ay maganda, okay, ang ating pong kinabukasan. Ang tawag po natin dyan, pagpaplano. Now, merong magandang pagpaplano at merong hindi ganong kagandahang pagpaplano. Ngayon, kung magpaplano tayo sa buhay, ang pinakamagandang pagpaplano sa lahat ay huwag nating kakaligtaan ang Diyos sa ating mga plano. Sapagkat ang plano na meron po tayo, bagaman gaano man niyang kaganda, planong tao pa rin yan. Okay? Bilang isang mananampalataya kay Jesus, tayo pong lahat ay umaayon dapat ayon sa kalooban ng Diyos. When we say the will of God, it includes the plan of God in our lives. May mga pagkakataon na hindi mo ito maiintindihan. Sometimes you are struggling in understanding the will of God or the plan of God in your lives, pero wala namang maganda o wala namang pangit rather. Wala namang pangit na plano kapag sinabing ito ay nagmula sa Diyos. Amen po ba 'yon? Now, dito po sa ating mapag-aaralan, in Genesis chapter 12, ito po ay ang pagkatawag ng father of faith in the name of Abram. Hindi pa siya Abraham dito. Abram pa lang kasi nga that is the origin of his name in which, alam mo yan, God had called him for him to be blessed, not because of the material blessing, kumbaga included na lang yun eh. But the blessing is for him to know God's will sa buhay po niya. Tandaan po natin, hindi po, alam mo yun, unfair ang Diyos. Amen? Wag niyo po kakalimutan yan. Hindi po unfair ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, mga minamahal, lagi patas po yan. And if you're asking for fairness sa buhay mo, mananampalataya, wala po tayong, alam yan, matatanggap kundi kaparusahan, kasakitan, impyerno. Why? Nagkasala ang tao. Now, dito po sa ating po mapag-aaralan, sabi nga po natin kanina, and the title suggests, okay, why God's leading should be our priority in times of planning. Bakit? Kasi marami sa mga mananampalataya, sa panahon po natin ngayon at sa mga panahong lumipas,
ay hindi nagtagumpay sa buhay because they didn't, alam mo yun, consider, okay, God's leading or God's plan or God's will in their life as their priorities. Saka na lang, okay? Marami sa atin, iniisip natin sa sarili nating lakas, sa sarili nating talino. Aminin nyo man at hindi, may punto sa ating buhay na itinutuwid tayo ng Diyos sa mga bagay na dapat po natin gawin. Ang kinakailangan mo lang gawin, sumurrender sa Kanya. Masakit mang aminin, mga kapatid, may mga pagkakataon pa rin sa buhay mo na pinapangunahan mo ng sarili mong talino, ng sarili mong gusto. Nagigets niyo po ba? Ang gusto ng Diyos sa buhay mo ay magtapat ka sa Kanya sa pamamagitan, alam mo yan, ng kasakitan sa buhay, but because this world's standard of victory and success is, alam mo yan, a worldly standard and not God's standard, ano nangyayari? Pilit mong nilalabanan yan. You see, that's important, mga kapatid. And I hope you're listening this morning. Dahil sabi ko nga po, ang hirap magtagumpay kung ang layunin natin ay iba sa kalooban ng Diyos. And if you are planning to prioritize God's leading this morning, I welcome you. Okay? Wini-welcome po kayo sapagkat maraming tao ayaw nila yan eh. Kaya maraming tao ay maging mananampalataya. Bakit? Mababawasan yung sarili nilang layaw, sarili nilang kagustuhan. Ang gusto, barkada, pero pag Kristiyano ka na kasi, alam mo yun, hindi na priority yan eh. Nagkakaroon ka ng godly barkada, yes. Pero hindi ibig sabihin na may godly barkada ka, na dyan umiikot ang buhay mo. No. Sa Diyos pa rin. Amen? Hindi ibig sabihin na hindi mo inuna ang love life, hindi ka magkakaroon ng love life bilang mananampalataya. No. Magkakaroon ka pa rin. Kaso nga lang, hindi yan ang priority mo sapagkat everything falls down if we prioritize God in our lives. Tatlong bagay na nais ko pong iwan sa inyo sapagkat again, napakahalaga po nito. Ulitin ko, kung kayo po ay walang plano sa buhay, huwag niyong pakinggan to. Pero wala pa akong nakitang tao na walang plano sa buhay. Tama? Tama? Si Dennis, may plano sa buhay yan. Diba? Maybe to some, ito'y kabaliwan. Pero may plano sa buhay yan. Every one of us. Isang bagay lang, just make sure huwag niyong iwalay ang Panginoon. Kasi kahit na anong plano yan, kapag hinahanap mo kalooban ng Panginoon, i-direct ka ng Panginoon dyan. Tatlong bagay nais ko pong iwan. Number one, we need to understand when we put God in the priority of our lives, number one, God is putting you in a right place. Ang Diyos ang naglalagay sa inyo sa dapat yung kalagyan. Amen? God is putting you in a right place. So therefore, be wise in making decision. Inilagay kayo ng Diyos sa isang buhay na dapat ang buhay na yan ang nangunguna ang Diyos. Tandaan nyo, ang Diyos kasi hindi siya bastos. Okay? Ang Diyos, He will allow you to see His will and for you to follow that. Sumunod ka man o hindi, it's up to you. Pero imposible na susundin mo yung gusto mo and yet magtatagumpay ka sa buhay. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede na gusto mo magkaroon ng mabuting pamilya, pero babaero ka, hindi pwede yun. Okay, sige, pwede maging babaero, yes, pero huwag kang aasa na magiging maganda ang buhay mo sapagkat una sa lahat, hindi yan ang plano ng Diyos. That's not the moral will of God. And obviously, that's not the perfect will of God. Pag sinabi kasi nating moral will, kahit ang mundo, alam nila yon. Tama? Amen? Ngayon, kung Kristiyano ka, babaero ka, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Ngayon, kung mananampalataya ka, tapos hindi Kristiyano ang iyong kapartner,
o yung ninanasa mo, hindi rin niya magugustuhan ng Panginoon. That's not the perfect plan of God. Pastor, meron naman po nag-aasawa ng di mananampalataya pero nakakilala din sa Panginoon. Mga kapatid, kinabagan lang sila ng Diyos. But that is not the plan of God at all. Remember, nung sinabi ng Panginoon, huwag kayong makipamatok, hindi ho yung suggestion. Utos yun. Yung Kristiyano na nga, hindi pa nga sometimes kinakailangan pang i-work out di lalo na kapag di mananampalataya. Isa lang bagay lang kasing gusto malaman sa'yo ng Diyos kung bakit ayaw niya na makipamato ka sa hindi mananampalataya. You know why? Even in Israel, in the times of Israel, isa lang naman Ano yon? Ayaw ka mapalayo ng Diyos. Kasi the fact na pumipili ka nang hindi mo ka pananampalataya, nire-reject mo ang Diyos. Sa totoo lang. Biro mo tupa ka, tapos kapartner mo, kambing. Nagets nyo? Yung kambing, may sungay yun Tama? Tupa ho ba kayo? Baka may sungay kayo. Wala naman. Okay, wala. God is putting you in a right place. Mga kapatid, nung mananampalataya ka, inilalagay ka ng Diyos sa dapat mong kalagyan. Inilalagay ka ng Diyos sa tamang iglesia. So manatili ka doon. Hindi pwede na wala kang kinabibilangang iglesia. That's not the design of God. Never in history na ilalagay ka o hindi ka ilalagay ng Diyos sa dapat mong kalagyan. Hindi yung ganun ng Diyos. Why? Because God is the God of order. Tapos nakalagay sa FB nyo, hindi pala simba, pero may Diyos na kinikilala. Wow, tindi mo, pre. Hindi pala simba, pero may Diyos na kinikilala. Ibang Diyos yung kinilala mo, pre. Kasi kapag may kilala kang Diyos, ang Diyos na naglalagay sa'yo. Sa tamang pastor, di ba? Sa tamang pamilya ng Diyos, sa tamang gawain ng Diyos. Kapag ang mga ito, wala kang kinikilalang pastor, wala kang kinabibilangang pamilya, at hindi ka nakikipahagi sa gawain ng Panginoon, bakit hindi ka nga Christian in the first place Kasi again, when you are planning to do God's will, remember that one, God is putting you in a right place. Nasa tamang lugar na ho ba kayo? Lahat ng bagay dapat itama. Ang ating puso, ang ating pag-asa, lahat ng bagay. Kaya nga, again, sabi ko nga po, hindi bastos ang Diyos. Even though God is, giving us an opportunity to know more about Him, it's up to you. Okay? Nasa sa inyo pa rin po, mga kapatid, kung talagang, desire mo na mas makilala siya, mas tumibay ka sa pananampalataya, then therefore, we need to work out your faith. Remember work out your salvation. Bakit work out? Kasi may nag-work within. Okay? Hindi sinabi work out your salvation, pagtrabawan niyo yung kaligtasan. Hindi ganun yon. Ibig sabihin magtrabaho kayo kasi ligtas na kayo. Okay? So we need to work our salvation. So when we understand God's will in our lives, ulitin ko po God is putting you in a right place. Kung nilagay ka ng Diyos dito, this church is not a perfect church. Hello? This church is not a perfect church. Ang pa rin dapat ayusin, mga kapatid. Pero kung bakit ka inilalagay ng Diyos sa isang lugar, sa isang pamilya, mga kapatid, gusto ng Panginoon na unahin mo siya sa bawat pagkakataon. And God is giving the opportunity, God is putting you in a right place, in a right family for you to work out your salvation. It's about time for us, mga kapatid. Kasi kung ang plano lang natin sa buhay, kagaya ng sa sanlibutan, mapapagod kayo, sa totoo lang. Lahat ng tao nagpapayaman, anong gagawin natin? Kaso hindi ganun ang buhay Biro mo, magpapayaman ka, tapos lahat naman ng bagay may iwan dito sa lupa pag namatay ka. Para saan ang pinagpagura mo? What shall profit a man, the Bible says, if you gain the whole world and lose your own soul? Hindi lang mo yung sinasabi sa mga hindi mananampalataya, even believers in Christ.
Kung naging priority mo na ang pagpapayaman, na wala na ang Diyos, wala nang pagtulong sa gawain, wala nang pagkilala sa Diyos, ay yung relationship sa Kanya, then therefore, everything that you do, everything that you plan here, wala. Pero kung nilalagay ka ng Diyos, again, sabi ko nga, inuuna mo siya, nahihirapan ka, okay lang yan. Ang Diyos ang naglagay. Bakit? Diyan ka palalaguin, diyan ka pagpapalain ng Diyos. Sometimes, kinakailangan nating humingi ng wisdom sa Panginoon. Kaya nga nakalagay dyan, be wise in making decision. Amen? In making decision, that's one of the things so that the plan, yung plano, masunod natin. Tama? Again, when we are following God's will, which should be our priority, you need to have the wisdom that comes from God. Because along the way, gagawin lahat ng kaaway para maging miserable ang buhay mo. Biruin mo, Kristiyano ka, pero you are defeated. I'm not saying the amount of the material blessing. Pwede kasi ang dami-dami mong pera, pero ang lungkot-lungkot mo pa rin eh. Kung saan ka nagpupunta, bakit? Wala kang kasiyahan eh. Kung sino-sino yung mga kasama, bakit? Wala kang kapayapaan. If you have the Spirit of God, you will have what? The fruit of the Spirit. Tama? You will have the love, joy, peace, long-suffering, all of the 9 fruit of the Spirit. Meron ka nun. Nakakalungkot kapag hindi na natin inuuna ang Diyos sa buhay po natin. When our lives become carnal in a sense, ibig sabihin, naging makamundo, hindi mo hanapin. Hindi ka man lang matutuwa sa pag-aaral ng Bible. Hindi mo man lang paghahandaan ang pag-attend ng gawain. Why? Carnal ka eh. Ang gawain ng Diyos, hindi siya need para sa'yo. It's an option. Pero sa totoong mananampalataya, pag hindi umattend ng gawain, parang namatayan yan. Amen? And that is the Spirit that comes from God. Hindi mapapakalian. Kung may kapag-attend. If you have that voice in your head, hindi kayo nababaliw. Okay? Ang banal na spirito yon. Banal na spirito na nagsasabi sa'yo na yung bagay na dapat mo ginawa pero hindi mo ginawa, yan po'y kasalanan. Amen? Nagiging kasalanan siya sa'yo. Why? Na dapat na nakapakinig ka ng mensahe ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan, kapayapaan. Sa ganon, malaman mo ang plano ng Diyos pero hindi ka nag-attend. Palagay nyo, hindi kayo guguluhin na banal na spirito. Bakit? Lumihis ka ng landas eh. Nagigets po ninyo? Kapag tayo sa ating paglakad, mamaya kasama din yan eh. Okay? I think that's point number 3. Kung sa ating paglakad, alam mo yan, nalihis ka, ang banal na spirito mangungusap sa iyo. Lagi yon. Kaya nga i-check niyo lagi yung buhay ninyo eh. Kapag walang pangungusap ng banal na spirito, wala yan. Parang sanlibutan, okay lang na magsimba o hindi, walang kawalan. Parang parang pagpasok lang sa school. Okay lang yan. Pero ang totoong mananampalataya, ang pagdalo ng gawain parang paghinga. Hindi mo pwedeng maalis. Bakit? Mamamatay ka. Amen? So God is putting us in the right place. Second, we need to understand that God is promoting you. Ngayon, kapag ang Diyos ang inilalagay mo, okay, sa iyong top priority list in making a plan, intentional plan, God is promoting you in a proper time. Tandaan po natin, merong bagay na minsan, Lord, ba't mo ko dinala sa ganitong sitwasyon? Easy ka lang, kapatid. Okay? Easy ka lang. Inilalagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon na diyan ka huhubugin ng Panginoon and eventually, pagpapalain ng Panginoon. Minsan kasi, ang bilis nating magbasa ng sitwasyon. Dapat ang mabilis tayo magbasa yung karakter. Nagigets niyo? Sapagkat sa tamang karakter ng isang mananampalataya,
Diyan lagi nakabase yung pagpapala ng Diyos. Notice the character of King Saul versus the character of his son, Prince Jonathan. Siyempre, king si Saul eh. Di ba? Saul is full of himself, okay? Gusto niya yung lagi siya yung napapansin. Pag hindi siya napapansin, naiirita siya. Okay? Yung buong buhay niya, yung buong paglilingkod niya, nakasentro dapat na napapansin siya. Pag hindi siya napapansin, alam mo yun, ala. Okay? Walang kwenta sa kanya ang paglilingkod. Pero ibang-iba itong si Jonathan. Jonathan has a good character. Bakit? Kaya nga sila best friend ni King David eh. Kaya alam nyo, dapat pumipili tayo ng tamang kaibigan. Kaibigan na maglalapit sa inyo sa Diyos. Sidetrack ko uli. Just like Prophet Samuel and King Saul. Best friend din yan kung tutuusin. The moment na nagkasala, itong si King Saul, ano nangyari kay Samuel? Iniyak niya kay Lord. Okay? Ganun yung tunay na kaibigan. Yung kaya kayong iiyak sa Panginoon kasi hindi ka matuwid sa harapan ng Panginoon. Are you a friend like that? Balik tayo kay Jonathan. Okay? Jonathan, sabi ko nga, he has a good character. Kahit hindi siya mapansin, kahit hindi siya mabigyan ng credit, basta alam niya na ang Diyos ang kasama niya. Kaya nga yung first victory niya, alam mo yun, okay, consider natin ang kalooban ng Panginoon. Kahit wala tayong kasama, okay lang, according sa story. Okay? Sapagkat ang Diyos kaya magligtas kahit konti o marami. Imagine niyo po yun. That is a good character, mga kapatid. Every biblical character na merong good character sa harapan ng Panginoon, following God's will in their lives, lagi positibo. Tama? Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung panahon na nasusubok yung pananampalataya nila, everyone is bowing down to an idol, but sila, taas to. Dahil ba palaban sila? No, hindi yun ang punto doon eh. Ang punto doon, kilala nila kung sino yung tinanggap nila. In short, nagiging matapang ka kasi kilala mo yung Diyos mo at magbibigay ng kalwalatian ang bawat desisyon na gagawin mo. So in every plan that we do, kinakailangan maging tama ang ating desisyon sa buhay. So ano dapat po natin gawin? When God is giving us a difficult situation, be patient during that time. Tayo kasi, ang hilig natin, pag nahihirapan, prayer agad, Lord, isipin mo muna, baka, alam mo yun, tinitest muna ni Lord yung patience mo, kinakailangan mo kasing pagdaanan yan eh. Nakikinig po ba kayo? Pag-aralan niyo yung sitwasyon ninyo today. Kaya ka lang ba nagpe-pray for that situation kasi nasasaktan ka, nahihirapan ka? Isipin mo muna, baka mamaya, kaya binibigay sa'yo ng Diyos yan, gusto niya maging patient ka. Remembering God's promise. Our prayer life should not be driven, alam mo yan, by painful experience. Hindi yun. Hindi ka mananalangin dahil nasasaktan ka lang. Mananalangin ka kasi gusto mong kumonekta sa Diyos. Sige nga, pag-aralan natin yung prayer natin. Lahat ng prayer request niyo this morning, are you praying for that? Because, Lord, bigyan niyo kami ng bahay. Why? Baka mamaya, hindi pa tinutugon ng Diyos yan kasi imbis na humingi ka ng bago, baka yung bahay mo nga ngayon, di mo pa pinagpapasalamat kay Lord eh. Nagigets niyo po ba? Mga kapatid, every situation ng buhay po natin, again, God wants us to be patient. In the book of James, sinabi po yan, tama? Sinabi yan, tama? Na we need to ask for wisdom, tama? That in every situation ng buhay po natin, we need to be wise. Tingnan natin. Mag-sidetrack muna tayo. James chapter 2. Natin. James. Okay. James chapter 1, verse 2. Sabi niya, my brethren,
Count it all joy when you fall into diverse or different levels, different scenario. Temptation there is equivalent to trials or testings na tinatawag. Okay? Sabi dyan, verse 3, knowing this, nalalaman nyo ngayon ito, ano sabi dyan? That the trying of your faith, what's the purpose or what's the description? That is the trying of your faith. Sinusubok pala yung pananampalataya. And because of that, work at what? Sabi dyan, patience. I always pray to God for this virtue, patience. Hindi ibig sabihin kasi na pastor ka, you are above the scripture. Just like the rest of us. We need to have patience. Ano mang bagay na pinaglaanan ng panahon ng pasensya, masarap. Alam nyo ba na kaya karamihan ng sakit ngayon, instant. Alam niyo? Kahit nga sa Kapampangan Kapampangan ang pinakamatsagang magluto. Alam niyo yung, familiar ba kayo sa umba, yung hinuhukay pa sa ilalim ng lupa at patatagalin pa? Ngayon hindi, instant na lang. Basta anything na pinatagal, alam mo yan, pinatagal ng panahon, iba yung dating. Ganon din sa isang mananampalataya. Mga kapatid, we need to have patience. I remember Joseph, he was a patience-driven, time-tested person when it comes to situation ng kanyang buhay. Ay hindi nakapagtataka diba? Malapit siya sa Diyos. Setting aside yung pagiging second in command in the whole Egypt, ano lang yun bunga lang yun. Pero hindi yun ang pinakapunto doon. Napakalapit niya sa Diyos. Sarap nun. Pinakagusto ko pa sa karakter niya, alam niyo kung ano? Integrity. Integrity is doing something faithful to God even when no one is looking. Kahit di ka nakikita ng pastor mo, faithful ka pa rin. Sana walang ganun dito, yung imbis na tulungan yung pastor, chinismis yung pastor. If you want to have patience, mga kapatid, lagi ang tingin kasi lagi sa Diyos. Amen. Doon lahat nag-i-start That's why Abraham, even though, biruin din nyo itong si Abraham, if we're going back, diba, he's living in Haran, living the best time of his life. He has everything. Kung ilalagay po natin in a scenario, in a situation, in the 21st century, here in the Philippines, siya hindi po ng taong nakatira po siya sa BGC. Or sa Makati, yan. Yung tipong pa-Starbucks lang. Alam mo yan, then utusan siya ng Diyos, Abraham, umalis ka sa BGC. Punta ka ng Africa. Oh, Lord, layo naman. Malayo yung distance. And ang layo, biro mo, ang yaman-yaman ko, tapos dadali, anong kakainin ko dun? Nagets? Nakakatuwa pa sa ginawa ng Lord ito Hindi aalis si Abraham. Alam nangyari, namatay yung tatay niya, si Terah. What's the point? Sometimes, ang Diyos, para sumunod sa kanyang kalooban, may kinakailangan mo na siyang tanggalin sa iyo. Pastor, grabe naman yun. Opo, yeah. Ibig sabihin, kahit buhay, bakit? Sino ba may-ari ng buhay? The point of the matter is, the bottom line here, kinakailangan nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Even though it's not directly, ulitin ko,
Kumbaga, kung hindi siguro namatay yung tatay ni Terah, hindi aalis si Abraham. Because his father died, okay, doon tumawag ang Panginoon. Why? Because God has a plan. Even though siguro nagpaplano na to si Abraham, anong next move para sa akin? Kasi nga, sa point number 2 po natin, sabi dyan, be patient, okay, in times of what? Difficulty in lives. Balik nga tayo sa James. In James chapter 1, verse 4, okay, James chapter 1, verse 4, but let her patience have, okay, her perfect work, that ye might be perfect, ibig sabihin, mature. Okay? Hayaan nyo na mag-work sa buhay ninyo, yakapin ninyo kung ano man paghihirap ninyo, kung ano man ang pinagdadaanan ninyo, so that you may what? Be mature. Sabi dyan, be perfect and entire and wanting nothing. Kaysa habol ka ng habol, sa lahat ng gusto mo, sa lahat ng plano mo, di naman nangyayari. Ngayon sinasabi ng Diyos, steady ka lang muna dyan. What you have, maging mapagpasalamat ka, be content, and I will do the rest. Just sit there, steady ka lang dyan, akong bahala sa iyo. Kung kayo ay mga young people, okay, professional, wala pa rin sa ayos yung buhay mo up to now, di malaman sa magtatrabaho, ano gagawin mo sa buhay mo, kausapin mo muna ang Panginoon, pwede? Steady ka muna dyan. Wag na wag kang aalis hanggat hindi mo na-encounter ang Diyos. Kasi pag umalis ka na hindi mo na-encounter ang Diyos, dyan magsisimula magkandaletse-letse ang buhay mo. In everything, kahit sa pagba-Bible school, kapag wala ang Diyos dyan, hindi ka tatagal dyan. Anong Bible school? Bible school. Ang lahat ng bagay umiikot sa Diyos at sa Diyos lamang. Kahit sa gawain ng Panginoon eh. Pastor, na sa gawain, yun na nga eh. Remember the sons of Eli? They are servants in the temple. They are working in the temple of God, but they did not know about God. Can you imagine mo yun? Nakakatakot po sa lahat yun. Yung mga young people, nalaki ng church, and then eventually, nawala na sa church. Alam mo, tapos pag nagkaanak, yung mga anak yung papadala sa church. Kasi anong testimony nila, maganda yun sa church. Ba't wala ka sa church, mami? Kasi maraming issue patay. Naloko na. Nagigets niyo? Kasi nangyayari yan. Kanina ba dapat tumingin in the first place kay pastor, sa mga miyembro? Bakit? Sila ba yung pinaglilingkuran mo? Ang tinanggap mo, Lord, ba't ka tumitingin dyan? Tinanggap mo ba si pastor? Diba? If God is putting you in that place, if God, sabi nga ng point number 2, has given you the chance of having that situation in your life, be patient. Why? Because God will promote you. Steady ka lang. Masyado ka kasing malikot eh. Ano pinaggagawa mo? Kanino ka nakatingin? Kung sa iba ka titingin, maiinggit ka lang eh. Mga inggitero. Hayaan mo yung pagpapala ng Diyos. Kung may pagpapala ibang tao, maging masaya ka sa kanila. Sa kanila yun eh. Hindi mo nga alam kung ano yung pinagdaanan nila. Yung sa'yo, steady ka lang. Kasi kapag nagpala ang Diyos, it is perfectly made for you. Sa'yo lang yun. Diba? Yung pagpapala ni Ate Rose, si Ate Rose yan. Malay nyo, mas malaki yung sa inyo. Hindi naman kasi, alam mo kasi, ang iniisip agad natin about, alam mo yun, figures. Diba? Looks. Steady lang pwede. Alam ng Diyos yung ginagawa niya. Minsan doon kayo nakatingin eh, tingin lang tayo sa Diyos. Diba? Maging masaya kung anong meron tayo. Okay? Baka mamaya sabi ko nga, di pa tayo pinagpapala kasi kung ano yung meron ka, di pa pinagpapasalamat. Pagpasalamat mo sa Diyos. Every situation that we have today, God is teaching us, anak, be patient. Number 3 and last, at dito tayo magwawakas. You are in a situation that you are planning and God is telling you, anak,
Lagay mo yung priority sa buhay mo, kalooban ko. At bakit? Kasi God is placing you in a right direction. Ano dapat natin gawin? Be obedient. Be obedient to His voice. I love how the Lord teach us about obedience. Inilagay niya sa konsepto na maintindihan ng mga tao during that time. Kaya nga in John chapter 10, sabi daw, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Di ba? Tingnan nga natin in John chapter 10. Check ko natin. John chapter 10. Start tayo sa 14. I am the good shepherd, that is Jesus. Okay? And know my sheep, and am known of mine. Okay? Siya daw ang mabuting pastol, and know my sheep. Kilala ko yung aking mga tupa. Wow, sarap nun. And God knows you by name. Imagine that. God knows you by name. Alam nyo gaano ka-significant yon? Gaano ka-significant yon? In the book of Psalm, di ba, He placed the stars in the sky and called them by their names. Tanong, ilan ang star sa buong... Alam mo sa galaxy lang natin, there are billions of stars. Galaxy lang natin. There are, I don't know how, ang binibilang pa lang o ang kayang bilangin pa lang. Galaxy ha? Okay? Billions of galaxies. And God called them by their names. Pambihira yan. Sipin mo nga kung gaano ka-insignificant, o wag na ikaw, yung problema mo sa buhay, kung pangalan mo nga, pinaglaanan ng panahon para pag-isipan. Imagine mo yun. Balik tayo. I am the good shepherd and know my sheep. Ito yung maganda eh. And known of mine. Yung second statement, okay? Yung first, I am the good shepherd, and know my sheep, okay yan eh. Pero yung tanong, yung pangatlo eh, kilala niya ba talaga ang Diyos? Uy, tinatanong kayo. Diba? Paano malalaman kung kilala niyo ang Diyos? Eto ngayon yung sagot. Ito ngayon yung sagot. Nasa verse 27. Ito yung sagot. Paano natin malalaman and known of mine? My sheep hear my voice. Okay? Naririnig ng tupa ang aking tinig. And I know them at nakikilala ko sila. And sabi doon, they follow me. Obedience is one of the most important thing na dapat alam ng lahat ng mananampalataya na lumalakad sa ibabaw ng lupa. Sabi ng point number 3. Point number 3. God is placing you in a right direction. Be obedient to His voice. Ang tupa kasi, alam mo yung tupa makulit eh. At totoo lang. Goats are unruly, but sheep, they're crazy. Paano mo i-describe to? Natural. Okay? Pero kasi sheep can wander everywhere. Okay? But a very distinct characteristic ng tupa, kapag kasi pinapastolan yan, pag tumawag ang pastol, alam yun ng tupa. Okay? Alam ng tupa yung tinig at anong gagawin niya? Lalapit siya doon sa tinig. In which in this case, sa shepherd. It should be noted, mga mananampalataya, na kapag tayo ay naliligaw ng landas, hanapin ninyo ang tinig ng Panginoon. Amen. Nagiging mareklamo ka, hina na magagawang kimakanyan.
Ay, yung mga mareklamo dyan. Aming mami na kayo. Okay? Yung nagmamurmur. Ano nagmamurmur? Parang Israel. Makanya na naman yung ulam. Alam mo yun? Israelites are like that. Why they murmur? Hindi dahil, alam mo yun, kumbaga, meron naman silang dapat alalahanin, higit sa ano pa man bagay, pero mas pinipili nila magreklamo sa buhay. Nakakairita kayang kasama yung ganyang tao. At ako naniniwala, hindi natutuwa ang Diyos sa ganyan. Kaya nga ilang beses, tama, pinatuklaw ng ahas. Natatandaan niyo yun? Naalala niyo? Uy, nagbasa kayo ng Bible. Ayaw ng Diyos na mareklamo. Promise. Amen? So when we are, alam mo yan, struggling in planning in our lives, ano dapat gawin? Unahin ng Panginoon. Bakit unahin nga uli ang Panginoon? Kasi ilalagay ka ng Diyos sa tamang direksyon. Sabi ko nga kanina, sometimes yung direction na to, di mo maintindihan eh. Pero steady ka lang. Ano dapat gawin? Obedient. Obey ka lang. Mga kapatid, if you are struggling right now or this morning, sabi nga, if you're young people, professional, magulang ka man, o kung sino ka man na nakikinig ngayong umagang ito, o kahit na nasa online ka pa, anong gusto ng Panginoon? Sumunod ka sa Kanya. Wala pa kasing sumunod sa Panginoon ang napariwara ang buhay. Wala. Sa totoo lang. Remember si Gideon? Well, judges, these are the kind of character na talagang hindi naman sila sold out sa Panginoon kung talagang titignan yung context ng judges. Kasi nga, ito yung time that they are very far away from God, but still the grace of God is there because God is moving, because God wants to teach them. Tinuturuan sila ng Panginoon. Okay? Ano yung sabihin? Naalala si Gideon? Diba? Anong ginawa niya? Ang daming yung commonly known as Gideon 300. Diba? Kasi hindi ka pwedeng gumawa sa sarili mong lakas, sa sarili mong talino. Kaya sabi ng Lord, masyado kayong marami. Baka sabihin nila, kaya kayo nanalo sa sarili mong lakas. Bawasan ninyo. At tinabawas. Sabi ng Lord, marami pa rin. Bawasan mo. To make the long story short, 300 yung natira. And within that 300, ano nangyari? Nagtagumpay po sila. Tandaan niyo, sometimes the plan of God is crazy. But in that craziness, God wants to prove to you that everything is possible with God. Hiruin nyo, magpapakain ng Lord, 5,000. Ilan yung isda? Ilan yung tinapay? Imposible yun. Diba? Kahit nga yung mathematician sa mga disciple, nabaliw eh. Sabi niya, Lord, kulang to. Sabi ko, gugawa kayo para, merong isda, ganyan. Let's pray, let's pray. Siguro mga alagad, hininano yung Lord. Nainitan na masyado yung utak. 5,000, tapos yun lang ipapakain. Maya-maya, kukuha si Lord dun sa basket, punit, bigay, share, punit, bigay. Sige, hanggat meron, sige, kalat kayo, scatter. Tigpa-50, sige, Hala, nakakain. Eto pa, may sumobra. Ilan yung sobra? Ilang basket? 12 basket. Bakit? Sumunod kay Lord. Kapag obedient kasi tayo, parang pinag-aralan natin, tama? Let us go on the other side. Pagod na yung mga alagad eh. Kasi nga, nagpakain eh. Ano nangyari? Binagyo sila to. Napansin sila ano ba naman yan? Kung kailan nagiging faithful kay Lord, ganito ba may bagyo? Sunod ka lang. Doon nasubok ang kanilang pananampalataya at doon din natin nakita na nag-work ang Panginoon. Bakit? Kasama nila si Jesus. In the episode na si Lord natutulog sa likuran ng bangka, and the episode na kung saan naglalakad si Lord sa ibabaw ng tubig, every step of the way, kasama nila ang Panginoon.
Ngayon, ang dapat natin gawin, when we are obedient, rather, in following God's plan, by putting Him in our priority. Okay? Anong ginagawa ng Diyos dyan? God is placing you in a right direction. Anong gagawin natin? Be obedient. Kasi itinatama lang ng Diyos ang paglakad mo. Amen? Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways, ang sabi doon, acknowledge Him. Ano ang sabi ng kasunod? And He will direct. Ayun sabi sa point number 3, oh. Di ba? And He will direct our paths. Anong plano niyo sa buhay? If I were you, sumunod tayo sa Panginoon. Kasi wala pang naligaw sa isang tao na sumusunod ng tama, ng totoo, sa kalooban ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng banal na salita. Salamat sa pangungusap. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na ang mga salitang ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan. Father, we want to give you our plans. Habang lahat ng uli nakayuko at lahat ng mga matay nakapikit. I know that God is talking to us this morning. Hindi ko alam kung ano yung plano mo sa pag-aaral mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa business mo. Pero kung sakali, bakit hindi mo isuko sa Panginoon? Bakit hindi mo ipanalangin, ilapit sa Lord? Lord, ito yung pag-aaral ko. Lord, I'm not planning everything so well, pero ang gusto ko lang po mangyari, makita yung kalooban mo pagdating sa pag-aaral. O maybe sa pagtatrabaho, bago pang trabaho, or maybe sa iyong pamilya, naguguluhan ka, ilapit mo kay Lord. Lord, ito yung pamilya ko. Hindi ko alam paano ko po ayusin, pero inilalagay ko po ito sa inyong kamay. Kung yun ang panalangin mo this morning, pwede bang anyayahan kita? Tara, lapit tayo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Yes, salamat po. Your family, your work, okay, everything. Yes, salamat po. Tara, lapit tayo sa Panginoon. And as we come in the presence of God, I want you to pray. Manalangin tayo. Amen. Salamat po. Di tayo papakatagal. Kilala niyo ako. I'm not wasting my time. Okay? In pushing. Diba? Hindi ko pinipilit ito. Pero kung talagang nangusap ang Diyos sa puso mo, ito yung panahon para ilagak natin sa kanyang mga kamay. Nasabi mo, Panginoon, ito po yung plano ko sa ministry. Ito yung plano ko sa aking family. Ito yung plano ko, Panginoon, sa pagtatrabaho. Everything. Sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Huwag lang kayo basta lumapit. I want you to pray. I'm just here to usher you in the presence of God. Mananalangin lang tayo. Okay? Mananalangin lang tayo. Kausapin mo ang Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ayaw po namin na mapalayo sa iyo. Direct us, lead us, give us wisdom. Help us to become obedient, your voice. Help us to recognize your voice in times of testing. That's your prayer for today. Come on, lapit natin sa Panginoon. Muli, Panginoon Diyos, salamat po. Panginoon, mga kapatid ay nagsilapit at ipinapanalangin sa inyo kanilang mga plano sa buhay. Father, you are good, you are wise, you are just. Lord, ano man ang mga planong ito sa kanilang mga kaisipan, inilalagay po namin ito sa iyong paanan, sa iyong kamay, Panginoon Diyos. We offer everything to you. Ikaw na nakakaalam ng lahat. Kung kami lang, Panginoon, limited ho kami. Yung talino namin, lakas namin, o kahit yung kayamanan po namin. Father, we ask that you continue to guide us, to bless us.
to recognize and understand your voice and to follow it, to run from everything that will distract us from serving you and help us to focus on God in obeying you, in executing, Lord, your plan in our lives. We ask for wisdom, we ask for patience. Lord, salamat po, Ama, sa umagang ito. Dalangin ko po na minsan pa, kayo po manguna sa akin po mga kapatid na nagsilapit ngayong umaga ito. Lord, tinataas ko po ang lahat ng plano nila sa buhay. Lord, mula sa araw na ito, dalangin ko po na laging bigyan namin kayo ng priority sa aming po mga buhay. Salamat po ng marami, Ama. Salamat po. Ito lang po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At salamat po. Palakpak